So, eto na guys. Yan. Dapat kasi nahuli na lang 'to si Edong, eh. Ba't kasi nakatakas pa siya, eh. Alam niyo guys, yung ano, parang gusto niyo maawa pero 'wag na lang, gano'n. Siya papasok dun. Bubuksan niya, babasagin. Para makakuha siya ng gamot. Ah, sino 'to? Si Lucas! Hindi sila nagkita. May CCTV? Wala CCTV? Guys, ano lang 'no, napaisip lang ako, bakit nakapasok si Edong diyan, samantalang marami pa palang bukas na tindahan or bahay, 'di ba? Dapat napansin man lang siya na binasag yung salamin 'no, para kahit papaano, para mahuli na 'to ng pulis. Gigil na gigil ako, eh. Hindi na makalakad. Sugat kasi siya, eh. Sakit niyan. Hindi siya puwedeng magingay, baka mahuli siya. Grabe, ang lala ng tama niya, eh, 'no? Galing niya, guys. Galing ni Jake. Look, iba pala 'to. Pak. So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, gawa naman natin ang reaction video. Ang isa pa nating inabangan, ito po ang ating What Lies Beneath. At ito po ang ating full video reaction. And then, syempre guys, isa rin tong What Lies Beneath sa ating inabangan. Bakit? Kasi sobrang daming intense na mangyayari ngayon dito. Lalong-lalo na dito kay Edong sa pagsalakay niya sa magkakaibigan. And then yun na guys, itong reaction video na 'to ay ginawa ko para po makapag-react ako at makapag-comment sa aking mga idol. And then siyempre guys, samahan niyo lang ako at samahan niyo ako mag-react at mag-comment sa ating mga iniidolo. So ito na po ang ating full video reaction episode. So let's go! So ito na guys. I wanna sleep beside you. You know what, babe? It's okay. When you wake up tomorrow, I'll be the first person you see. And you can have pancakes for breakfast with latik syrup and fish chicharon. Your favorite. Okay? I love you. Good night. Let's go. Let's go na, Seth. Sarap naman ng breakfast bukas, no? Excited ka na? Night, Sarah. Bye-bye.
guys. Buti na lang talaga nagsama-sama sila, no? Para kahit pa Uncle, paano maprotektahan. would you know if may lahi ba tayo ng nagsisleepwalk? Sa pamilya natin, Magtito talaga sila? wala akong kilala. Bakit? Nag-sleepwalk ba si Seth? No, not Seth. Siya mismo. Siya mismo. Yun. Siya mismo yung nag-sleepwalk. So, napatanong siya sa tito niya. Hindi ko alam na, hindi ko pala alam na magtito talaga sila nito. Akala ko kaya lang tinatawag na tito kasi parang kinalakihan lang. Parang ganun, di ba? Tito pala talaga ni Alice. Happened to me. Kaya, I was wondering if nasa lahi ba natin yung pagsisleepwalk kasi I already asked my mom and she said wala daw sa side nila. Don't worry, it was just a one-time thing. Nothing to be worried about. Siguro stressed lang ako lately sa lahat ng nangyayari. Yung reaction ng Hindi kayo tito tabi ni niya. Seth matutulog? Well, simula nung pinasok kami ni Edong, I feel like hindi na siya safe matulog sa tabi ko. Like, what if he suddenly attacks me? Ayoko namang madamay pa si Seth. Ako lang yung pakay niya. Well, you don't have to be afraid for long. Even the Amurao police think so, since pinull out na nila yung mga security natin. Diba? Sana nga. Sana nga. So we can all finally get back to why we're really here in the first place. I mean, gusto lang naman natin i-honor yung memory ni Luisa. Now suddenly, everything's about Edong. Ayan na, may nag-text. Baka si Anton. Si Anton nga. Ay, nalaman na, nakita na yung post ni Yung post ni Mel. So, possible dyan, puntahan na siya at guluhin nitong si Anton, no? Grabe, Miche. Crazy, Miche. Kunyari pa siya sa comment niya, pero ang totoo, galit na galit yan, sigurado. Baliw pa naman si Anton. Grabe. Mga lalaki, no? Kung di nila tayo sinasaktan at pinapatay, sinisira nila lahat sa buhay natin. Totoo. By the way, yung sinabi ni Erica, Alam mo, wala siyang hard evidence dyan sa theory niya na yan. And that's all it is. A theory. I'm with Beth on this one. I think, let's not make things more complicated. Ayaw niya makinig. Wala, lasing na naman si Lasing na naman si attorney. Bawal ang lalaki dito. Dapat wala ka dito. Ba't ka nandito? Huwag kang mag-alala. Una akong lumabas kesa sa pepper spray mo. Okay? Ang paulit-ulit mong sinasabi na okay ka lang, pero ang dami mo pa rin nainom. Sige na. Aaminin ko na. Medyo apektado ako na nakita ko yung kapatid ko kanina. Siyempre. 14. Talagang maging apektado siya doon. Kapatid pa rin naman kasi niya yun. Siguro sa tatay, no? So, siguro, syempre, namimiss niya rin naman yung kapatid niya. Pinigilan niya lang yung sarili niya. Medyo mahirap na gawin yan. Years ko ba naman di nakita yun? Hoy. Huwag mo ako i-judge ha. Bagay sila, guys, no? Bakit ba niya ako pinipilit na magpakita sa nanay namin? Hindi ba niya alam Lasing kasi. kung ano yung ginawa ng nanay ko sa akin?
Lasing na Kaya, lasing di eh. mo ako masisisi na mas gusto ko na lang pag-usapan si Edong. Ayoko na Nahirapan pag-usapan siya yung lamingan, nanay eh. ko. Ayoko na rin pag-usapan yung kapatid ko. Ano yung nangyari sa akin dati. Ay, Nagpipigil siya. alam ko na. Pag-usapan na lang natin yung congressional hearing ko bukas. Nakahinga na siya. Tingnan na lang natin kung masaya ka. May hangover sa hearing mo. Eh, tsaka, sana nga hindi papatay si Edo. Hala, ano kaya gagawin na naman ni Erica? Mahilig pa naman to si Erica sa ganito, no? Yung parang one night stand, di ba? Nagawa niya na to doon sa isang lalaki na nakilala niya, di ba? Doon sa lagi niyang tinatambayan dito sa labas ata ng hotel. Bagsak. Napahinga na naman siya ng malalim. Napahinga na naman ng malalim. Ako, sana mahuli si Edong, no? Parang malabong mamatay si Edong sa dami ng pinagdaanan niya. Lalo dun sa kulungan. O ano, Hangover? sinadya mo yatang tumawag ng maaga eh. Sorry na, hindi pwede madelay ito. Sabi sa akin ng contact ko, nagpatawag ng press conference si Warden sa Bagumbayan. Ito si Ay, Prison Officer 3, Joselito Usman. buti na lang talaga napakabait ng no? Napakabait nitong si Marco at laging inaalalayan itong si Erica sa lahat ng bagay na ginagawa niya. So, mas maganda na rin kasi protektado siya at saka talagang walang ibang intensyon na masama. 'Di ba? Kahit dun sa kanina nangyari. Umamin na siya. Siya ang naglabas kay Edmundo Santiago alias Edong ilang beses sa kulungan. Siya rin ang tumulong sa kanyang makatakas. Warden, paano nakalabas si Edong nang hindi namamalaya ng prison management? There were clear lapses in our operation. And I Ay, take ano to? full Wala to. responsibility for that. Traidor din to Kasalukuyang eh. nire-review namin ang buong sistema. Sir, magkano po yung natatanggap niya mula kay Edo? Despite repeated questioning, tumanggi siyang magbigay ng full detail. Hanggang ngayon, sinasabi niyang hindi niya alam kung nasaan si Edong. Sir, ikaw lang ba ang responsable sa operasyon niyo sa loob o may kasabwat ka pang iba? Kasasabi ko lang, ayaw nga magsalita. O baka ibang tao sa prison management na mas mataas ang rango kaysa sa iyo. Yan, tama. Umuprotekta sa mga operasyon mo. Hindi pa tapos ang investigasyon. But rest assured, no one will be spared. Kahit sino pa yan. Ito yun eh. Paalala po sa lahat ng residente sa paligid ng Barangay San Dimas at kalapit na lugar. May puganting preso na pinaghahanap ngayon ng mga otoridad. Si Edmundo Santiago po nakakulong sa kasong Yung kasi, yung nag-i-speech kasi guys, siya talaga yung tunay na may kagagawan kung bakit nakakalabas si Edong. At sila yung gumagawa ng maling gawain
gamit si Edong. So, doon pinapalabas nila si Edong tapos kung ano na yung pinapagawang masasama kay Edong. Kaya naging ganyan din siya. Kung sakaling makita niyo siya, i-report agad sa mga pulis. Ay, ito yung gamit sa ang mga pharmacist. nabanggit na emergency hotline. Oh my God. Ano? Wala, delikado ka. Ano nangyari dito? Natati ko. Nandiyan pa yata si Edong. Sumbong mo na. Ano yung nangyari? Okay. Alimpungatan na naman siya. Guys, dapat yung ano, no, dapat yung ginawa nung sa pharmacist ay itawag niya na agad sa kapulisan kung alam niya yung tungkol doon para syempre maging safe din siya. At 'di ba, delikado rin kasi si Edong dyan sa panahon na yan. Pero habang nanghihina siya, dapat mai-report agad niya sa mga pulis para mahuli na si Edong, guys. Pero ano, no, parang nakakaawa din siya, nakakainis. Kasi nakulong din naman talaga siya nung wala naman talaga siyang ginawang mali. Or may mali pero wala siyang ginawang ganung klaseng pangyayari. Chloe, anak! Hulaan mo anong prepare ni nanay sa'yo. Thank you po. Ay, hindi mo hulaan. PB&J to. May nakalimutan lang po ako. Oh, nangyari sa inyong dalawa? Nagkaway ba kayo kagabi? Napagalitan ko. Nakikinig kasi sa usapan na di niya dapat marinig. Sinabihan ko wag siya mangailam sa kaso ni Luisa. Lakas maka-trigger ng topic, lahat tayo affected. Yung anak mo may mga tanong tungkol kay Erika. Basta ang dami. Naku, nagmana nga sa'yo. Kay Chloe to. Ay, basta mahal, kung ako sa'yo, mag-uusap kayo at sagutin mo yung mga tanong niya. Ha? Para saan pa? Tagal nang wala sa buhay ko yung babaeng yun, no? Ito kasing ito talaga kasing itong si Beth ay talagang ayaw niya naman na talaga ma-recall yung mga pangyayari noon kasi nga alam niya siguro sa sarili niya na meron siyang pagkakamali, which is yung pagsisinungaling niya, ganun. Dapat dapat naman talaga ma-recall para kawawa kasi din si Edong sa nangyari na yun, sa ginawa din niya na talagang pinagpilitan din naman talaga niya, di ba? Saka, mahuhuli na rin naman si Edong. Babalik na rin sa dati yung buhay natin. Hindi nga lang nag-ano yung anak niya. Hindi na siya pinansin. Nag-i-start na rin siya magtanong, no? Kung ano nangyari sa kanila. Uncle! Hi, Uncle! Christina. Nice to see you again. Hi, Auntie! Long time no see. Basta po kayo.
Kasi naman nung last time, halos 3 oras ka lang nagstay. Pero okay lang, naiintindihan namin. Kalain mo, isa ng celebrity yung isa naming Maria. Kayo naman, uncle. Masyado niyo akong pinaflatter. Hi, auntie. Kamusta po? Parang di siya na. What kaya? Sino siya? Auntie, ako po ito. Si Mel. Kasi nga itong tita niya, yung asawa niya is Julianin na. So, hindi na kasi siya talaga nakakilala. Kaya, para buti na lang, no, hindi niya nakakalimutan yung pangalan ng asawa niya. At kilala pa rin niya. Art, si Mel, isa sa mga 5 Maria natin. 5 Marias Siya nga pala. kasi sila eh. Si Althea, tandaan niyo pa? Pati Derek. Althea? Oh gosh, you're all grown up. Hi, I'm Alice. Di ko alam kung naalala mo ko, but we never really got the chance to know each other. Eh kasi naman, hindi kami like ng mom mo. Lahat ng connected kay Erica, ayaw niya talaga. Joke lang yan. Hindi kami let's go inside. Yeah, tara na. Kain na tayo. Come on, let's go inside. Okay. May something kasi, kaya Ate Erica! baka mag-imbestiga rin to. At least sinabi, di ba? Yung mom niya is talagang may galit sa kanila. Or may mga pangyayaring ano. Erika, ikaw na ba yan? Ito yung nanay niya. Baka tanungin niya na, no? Pasensya na. Natakot ako baka hindi luto yung loob, kaya natagalan ako sa pagluto. Nay, ayaw mo ba talaga sa mga kaibigan ni Ate Erica? Yun naman talaga, di ba? Ayaw naman talaga niya sa mga kaibigan ni ate niya. Kasi nga, parang ang nangyari kasi nun, parang inaayawan niya yung mga yon dahil parang iniiwas niya lang din talaga sa gulo. Pero, syempre, magkakaibigan sila. Ayaw naman iwanan ni Erica yung mga kaibigan niya. Ako ba namang ayaw? Hindi namang ganun. Hindi lang siguro kami naging close. Nakabakod yung kapatid mo sa kanila parate. Tapos inaalagaan pa kita nun. Bata ka pa eh. Siguro wala lang talagang naging chance para makilala ko sila ng maayos. Tawagin ko lang yung tatay mo. Ano kaya? Frank? Maniniwala kaya siya? Gising na. Kain na tayo. Inuulit ko po, itawag nyo, huwag niyong lalapitan, huwag tayong bida-bida, seryoso po ito. Delikado si Edong Santiago, parang Malis ka na dyan. Diyan pa talaga siya tumawag. Papatayin kayo. Sir, yung wanted po na hinahanap nyo nandito po sa butika namin. Bilisan nyo po. Naku, nandyan na si Edong. Dito po, sa Servicio Pat Pharmacy. Kalye Aklatan. Naku, alis ka na. Ay! Lo. Oh my God. Ayan ang sinasabi ko, guys. Bakit dyan siya nagsalita o bakit dyan siya tumawag? Hindi na lang muna siya lumabas bago siya tumawag, no? Nako. Ito yung ito yung mga pag hindi nag-iisip sa mga sitwasyon na ganyan, guys. Nako. Sinabi mo sa pulas na dito ako. Sabi mo hindi. Hala. Kuya, tawag. Please po, baka malayo na po ako. Hindi po ako magsusumbong. Promise.
La. Si Bayo may sugat niya. Baka dumating si si Lucas. Dapat kasi hindi siya diyan nag-ano, tapos pumalag siya, hindi naman siya lumabas. Ito yung hindi ko maintindihan dito sa tao ng pharmacy na 'to, bakit hindi siya umalis? Ba't hindi siya umalis or lumabas, 'di ba? Nung tumawag siya, hindi na siya lumabas. Nung nakapalag na siya, hindi rin siya lumabas. So, magkakaroon talaga ng ganitong klase pangyayari sa buhay niya. Are you saying na nakakalabas-pasok siya ng kulungan? Mahirap po talagang paniwalaan na nagawa niya yun nang hindi alam ng prison management. Bilis na warden sa bagong bayan, panakit butas na agad. Namatay si Edong, lusot na talaga sila. Kuya, sabihin mo sa akin kung nasan kay tatakas kita, ilalayo kita para ibalik yung buhay na inagaw nila sa'yo. Ikaw na lang meron ako. Kuya. So, yun guys, no, hanggang dito na lang muna ating reaction video dito sa ating inaabangan. Ito po ang ating What Lies Beneath. At ito na nga guys ang ating full video reaction. And syempre guys, dito naman sa case na to, ay sa tingin ko lang yung gusto lang naman mangyari ni Edong. Kaya siguro hindi niya dinadamay lang yung kapatid niya na si Lucas. No? Kasi may possible na, kumbaga, di ba, danas niya na kasi nangyari dun sa loob. So pagka si Lucas ay nadamay, siyempre mararanasan din ni Lucas yung naranasan niya. Parang pinoprotektahan lang ni Edong yung buhay ni Lucas. So, yun na nga guys. Maraming salamat sa inyo lang guys. And then, God bless you all and have a nice day.